Alam mo bang may mga pabango na sadyang polarizing? Yung tipong sa iba amoy mabaho, pero sa iba amoy masterpiece. Parang inisyo wood for greatness. Saka ito, yung alternative niya. Latafa, wood for glory. Kamusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video nga na to, pag-uusapan natin ang isang polarizing perfume. Latafa, wood for glory. Ano ba ang ibig sabihin ng polarizing? Particularly kapag ginamit mo sa usapang pabango. Ito yung tipong may strong reaction sa mga tao to a certain scent. Either positive or negative. Parang yung salitang subjective. 'Di ba subjective nga ang scents or ang mga pabango? Kasi may mga taong may gusto, may mga taong may ayaw. Kumbaga, depende sa tao kung paano mape-perceive yung amoy eh. Iba yung gusto ko, iba yung gusto nila, iba yung gusto nyo. Pero pag sinabing polarizing, mas mataas na level. Kumbaga, divided talaga ang opinion ng mga tao. Some really love it, some strongly dislike it. I think importanteng konsepto yan, kaya inuna ko nang sabihin. Sa opening, may sipa ng spices, nutmeg, lavender at saffron. Hindi mo maitatanggi na agaw attention siya whether you like the scent or not. May presence talaga eh. Sa unang spray mo pa lang, maaamoy mo, whether you like it or not, or ng mga nasa paligid mo, talaga magtatawag ng atensyon. After a few minutes, magiging dark and mysterious. Lalabas yung oud, patchouli, and musk. From mid to dry down, nagiging woody na creamy. Para sa akin, better yung dry down niya kaysa dun sa opening. Mas na-appreciate ko yung ang linamnam na amoy dito sa part na to, from mid to dry down, kaysa dun sa mix ng spices niya sa umpisa. Dito may presence pa rin. Yung mid to dry down niya, para sa akin, ang lakas saka ang sosyal ng dating. May kaibigan ako na sobrang gustong gusto yung amoy niya. Naikwento ko na to sa isang video before. May basketball schedule kami before, regularly every Sunday, ng 1 to 4 p.m. sa Damar, Quezon City. So, nagkaroon ng 1 or 2 taon na nagbabike ride muna kami bago mag-basketball. At na-influence ko yung ibang kabasketball ko doon sa mga Middle Eastern perfumes. Si Jan, ito yung natipuan niya na pabango. At nagulat ako nung kinuwento niya na pag nagbabike pala kami, ito yung ginagamit niya. Although hindi ako ganun ka-familiar dito dati, nung nalaman ko yung amoy, or nung na-test ko na, tapos nung nalaman ko yung note breakdown, hindi ko magets na normally kasi, 'di ba? Kapag mga ganitong tipo ng pabango, hindi mo gagamitin sa mainit. Si Jan ginamit niya habang nagbabike kami. Hindi ko naman sinasabing bawal eh. Kumbaga, kahit anong pabango naman, pwede mong gamitin kahit kailan, 'di ba? Pero parang unusual lang. So, bakit ko kinuwento 'yon? In-emphasize ko lang na sobrang gusto ni Jan yung amoy niya. May isa kaming kaibigan na opposite naman. May napipick up siyang amoy sunog na goma daw. So, fini-figure out ko kung saan banda, kung alin doon. Sa umpisa kasi, yung mix of spices niya, hindi naman amoy goma, pero baka pagka yung mix of spices meets oud, baka doon niya nakukuha. Hindi ko kasi nakukuhang ganun. Katulad nung in-explain ko kanina, yung umpisa, mix of spices, may sharpness, may medyo strong, o baka mas intense sa ibang tao, pero pagdating sa mid to dry down, okay naman eh, ang suabe, tsaka ang social yung dating. So siguro doon, yun, kung ako yung tatanungin mo, si Jan gustong gusto, yung isang kaibigan namin, sobrang ayaw. Sa akin, hindi siya pasok doon sa dadamputin ko pang araw-araw or madalas ko siyang hindi gagamitin. Siguro sobrang special occasions lang. Pero hindi rin sa hindi ko siya gusto. Sa akin, ang social nung dating niya. So siguro mga pang high-end na event ko siya gagamitin. Kung nagustuhan mo yung Initio Oud for Greatness at naghahanap ka ng affordable na alternative, kasi ang mahal ng Oud for Greatness bro eh. Halos 10 times yung difference ng presyo nila. Presyo na ito naglalaro sa 1,800 hanggang 2,000 pesos yata. Yung Oud for Greatness, 18K ba? Parang 18 or 20K yata eh. O sabihin na natin, sige, 16K. Parang nasa mas murang border na yun. Alam ko mas mataas sa 16K eh. Parang kung ikukumpara mo dito talaga, 10 times yung difference. Difference ng amoy, syempre,
Hindi rin 1:1. Smoother, better yung Initio Oud for Greatness. Yung naamoy kong Oud for Greatness dati, sobrang grabe yung performance. Grabe yung performance. May mga nababasa ako ngayon, may mga napapanood ako na nagsasabi na ang laki na nung pinag-iba nung performance nung luma tsaka nung bagong batches. Hindi ko na yun mapuprove kasi wala akong Oud for Greatness na bago. Wala rin naman ako nung luma pero naamoy ko na siya. Eto, nakailang bote naman na ako kasi nagbebenta kami ng decan. Strong projection for the first 2 hours. Sillage, malakas din. Ramdam siya ng mga tao kahit hindi mo sila lapitan. Longevity, umaabot ng 8 oras sa balat. Sa damit, siguro several days. For sure. When and where to use, evening events, date nights, o yung mga okasyon na gusto mo mag-stand out. Kasi para sa akin, may ganun siyang dating kakaiba. Whether you like the scent or not, hindi mo may kakaila magtatawag siya ng attention sa mga tao. Bagay siya sa formal events, sa malamig. Definitely pang malamig, whether air-conditioned or sa gabi. Hindi ko siya nakikitang okay gamitin katulad ng ginawa ng kaibigan ko, si Jan. Pero kung ganun ka confident, wala namang problema dun. Age suitability, 25 years old pataas. 20s or teens. Yung vibe kasi niya parang ang mature tsaka ang confident. So, palagay ko, teenagers or yung mga tao na mahilig sa fresh o freshies, baka hindi nyo to magustuhan. Pero siguro kung whether teenager ka or nasa 20s, early 20s, kung type mo yung mga dark, mysterious, mga mature and confident na scents, baka pwedeng itry mo din. Kung naghahanap ka ng bold, loud at may social na presence, pwedeng alternative sa Initio Oud for Greatness. Subukan mo to. Latafa Oud for Glory.